Good day mga ka-sports natin dyan. Atin ngayon kikilalanin ang mga volleyball player na ginalingan hindi lamang sa kanilang team kundi sa kanila rin pangarap. Bawat manlalarong atleta ay may pangarap rin para sa kanilang sarili, pero bukod sa kanilang team, gusto talaga nila na magkaroon rin sila ng special award. Siyempre, para matatak rin ang kanilang pangalan sa larangan ng volleyball. Marami kasing mga atleta, mga ka-sports natin dyan na talagang active naman pero never pa silang nakakakuha nga ng kanilang special award. Narito na nga mga ka-sports natin dyan, ating tututukan ngayon at kikilalanin kung sino-sino ngayon ang mga atleta na kanilang ginalingan nga sa kanilang performance. Unahin na muna natin dito nga sa top spikers. Maraming ang nabago ngayon mga ka-sports natin dyan. Kung noon number 1 nga itong si Trisha Tubu, ngayon nga ay nalaglag na nga siya sa ranking. Siyempre, panoodin nyo hanggang sa dulo para malaman nyo. Baka mamaya, idol nyo na sila. Pero bago ang lahat mga ka-sports natin dyan, kung bago ka muna sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe, i-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susunod na. Drop it! Narito na nga mga ka-sports natin dyan ang mga magagaling na pasok nga sa top spikers. Unahin na natin dyan na talagang nag-level up na ang kanyang angkin kagalingan mula nga sa UAAP at nasa pro nga siya at nagpakita na siya ng gilas. Pasok nga si Ea Laure sa top number 5 bilang top spikers kung saan mga ka-sports natin dyan nakakuha nga siya ng 35.98 success rate. Ibig sabihin mga ka-sports natin dyan, talagang buhatera talaga itong si Ea Laure at magaling talaga siya sapagkat nga kasama nga siya sa top spikers at syempre sa top scorers ay kasama nga rin itong si Ea Laure. Sa ngayon ay candidate nga sa Ea Laure para sa MVP. Sa nalalapit nga na semifinals ay talagang sasabak na itong sa Ea Laure dahil nadala niya nga sa semifinals ang kanyang team. Ngayon naman, target naman ni Ea Laure na makapasok sila sa Battle for Gold. Good luck na lang kay Ea Laure. Dumako naman tayo ngayon sa pasok rin sa top number 4 bilang top spikers. Walang iba kundi si Cici Rondina. Si Rondina naman ay nakakuha naman ng percentage na 36.87 success rate. Grabe mga ka-sports. Malakas rin itong si Rondina kung saan nga ay candidate nga rin siya bilang sa MVP nga dahil nga nakikipag-agawan siya kay Ea Laure. Dalawa nga sila dyan ang nagbabardagulan talaga sa nasabi nga nating sa MVP award na yan. Sa season MVP na ito, sino kaya ang magwawagi? Siyempre, hindi lang silang dalawa dyan, marami pa sila dyan mga kaagaw. Ang importante na pasok ni Cici Rondina ang kanyang team sa Final Four. Dati ka sila nasa rank number 7, noong wala pa siya, pero ngayon ay talagang naiangat na ni Cici Rondina kasama ni Boss Dina Wong ang kanilang ranking. Good luck na lang sa kanilang papalapit na semifinals at target rin ni Cici Rondina na maipasok niya ang kanyang team sa Battle for Gold rin. Good luck na lang sa team ng ating Cici Rondina. Dumako naman tayo ngayon sa rank number 3 bilang top spiker. Walang iba kundi ang palaging trending na si Erica Santos. Nakakuha naman siya ng 38.82% success rate kung saan naungusan niya nga ang ating Cici Rondina at Ea Laure. Madalas nga mag-trending si Erica Santos dahil nga nakikipagbardagulan siya sa swag. At kita natin na talagang palaban itong si Erica Santos. Dati siyang nasa rank number 2 pero ngayon nalaglag na siya sa ranking at nasa rank number 3 na siya bilang top spikers. Dumako naman tayo ngayon mga ka-sports natin dyan sa rank number 2 na kung saan ay talagang ginulat niya ang karamihan ng mga netizen. Walang iba kundi ang ating napakagaling na si Tots Carlos. Si Carlos nga ay bench pero pumalo ang kanyang rate sa 41.11 success rate kung saan nga nasa pangalawang spot siya. At syempre hindi naman rin tayo dyan mga ka-sports bago sapagkat alam naman natin na MVP nga ang ating Tots Carlos sa mga nakaraan conference, kung kaya hindi na talaga tayo rin mabibigla kung mataas nga ang kanyang success rate sa pagiging top spikers. At magaling naman talaga yun si Tots Carlos at sobrang dami niya na ngang napatunayan.
sa ngayon ay controversial nga siya sa mga issue sapagkat nga sinasabihan nga siya ng ibang mga netizen na isnabera. Gayunpaman, magaling si Tots Carlos. Dumako naman tayo ngayon sa rank number 1. Walang iba kundi ang ating beautiful na si Michelle Gumabaw. Always na nasa rank number 1 nga si Michelle Gumabaw sa pagiging top spiker kung saan nga nasa 41.96% success rate nga siya. Mataas po yan mga ka-sports natin dyan, pero humahabol nga sa kanya si Tots Carlos. At syempre, hindi na rin tayo dyan mga bibigla sapagkat ang ating Michelle Gumabaw nga ay very consistent nga sa kanyang galawan sa loob ng court. At malakas talaga si Michelle Gumabaw simula nang nasa UAAP siya hanggang dito sa pro ay hindi pa rin nagbabago ang kanyang angking kagalingan. Sa halip, mas bumangis pa nga ang kanyang mga palo ngayon. Kung kaya nga naghihintay na rin ang ating Mitch Gumabaw sa kanyang award bilang Best Opposite Spiker. Dumako naman tayo sa top digger, walang iba kundi ang ating Kat Arado kung saan nakakuha nga siya ng 5.25 average nga per set po yan mga ka-sports. At pangalawa nga sa kanya si Tang Ponce. At sa top receivers naman, nangunguna naman itong si Tang Ponce na nakakuha nga ng 49.66 average. At pagdating naman sa top blocker, nangunguna pa rin si Ezra Madrigal at sinusundan niyan ng ating ibiyang Barbie Ivy Lacsina. At sa pagiging top server naman, nangunguna naman itong si Kyle Negrito. Samantalang sa top setter naman, nangunguna pa rin ang ating Boss Dina Wong na kung saan nga ay sinusundan naman siya ni Kyle Negrito. Ibig sabihin mga ka-sports ay halos wala pa rin nagbago sa pagiging top setter. Si Dina Wong talaga ang nangunguna palagi at malamang ay siya talaga ang makakakuha ng award na yan. Good luck na lang sa ating mga manlalaro sa PVL All Filipino Conference at abangan natin mamaya ang laban nga ng Cherry Tigo versus ng Creamline Cool Smashers. Sino ang uuwing luhaan sa Cherry Tigo at sa Creamline? Kaninong team ka? Kay Team Aya Laure o kay Team Gemma Galanza? Bakbakan to at salpukan mamaya ng dalawang magaling na team. At alam natin ay mainit na naman mamaya ang pag-uusapan nga ng mga netizen sa dalawang team na ito sapagkat marami talaga mga tagahanga ngayon sa Aya Laure at super dami rin naman ng mga tagahanga ng ating Queen Gemma Galanza. Ikaw, kayo ang aking tatanungin, kaninong team ka? Kay Gemma o kay Aya? At sino para sa inyo ang mananalo? Pulsuhan na ninyo yan mga ka-sports natin dyan. At syempre mamaya, abangan nyo ang ating mga vlog sapagkat madalas tayo mag-a-update ng kanilang laban. At para mapanatili na magbilisan ang inyong update, mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel kung ngayon pa lang kayo napadpad sapagkat mamaya sa kanilang laban ay mabilis po ang ating pag-update ng kanilang mga tally score kung sino ang mananalo sa Cherry Tigo versus sa Creamline Cool Smashers. Kaya tumutok kayo palagi, yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless!